Ang ganda ng itsura niya, no? Para siyang bulak lang. Andyan, no? Nakapatong lang sa mga dahon. Like, what? Welcome back dito sa Calgary, Alberta, Canada, na kung saan it's a lovely day. At syempre, wala nang pinagbago. Well, winter pa din, men. Ano ba naman? Pero, lovely day nga kasi ayun no, labas si Haring Araw. Nandito tayo ngayon and may mga sasakyan. Paano nga ba? Meron ba? Meron ba? Yun. Nakasurvive naman. So, eto siya. Maliit siya na hill. Mag-hiking pala tayo ngayong araw. Ano ba naman yan, men? Di man lang ako. Wala man lang ako suot na hiking shoes. Teka lang. Last video, sinabi ko na every time maglakad lang ako sa labas, hinihingal ako. So, dahil nga ba yun sa winter? Bakit? Ano yung scientific explanation nun? Yun pa lang yung akala ko naman na nasa taas na tayo eh. Hindi pa pala. Wala bang escalator pataas ng bundok na to? Hindi na to hill eh. Parang Mount Everest na ata to, men. Ang layo nung inakyat natin para lang marating tong view na to. And syempre, there you go. See? Mas better, diba? Walang halong biro. Yung inakyat kong yun, hinihingal ako, ano ba naman? Tsaka dun sa baba, dun, may basketball court. Yun yung bad trip. Kasi nga, essentially, hindi mo na magagamit eh. Diba? Pag nag-winter na ganito, ay nako, wala nang silbi. Lahat. Hindi mo na mapapakinabangan yung basketball court na yan. Kumbaga, mapipili lang eh. Iilan lang talaga yung pwede mong gawin outdoors, right? Tulad yan, hindi ka pwedeng makapagtanim. May asong umaaligid, men. Kita ba? Kita ba sa ano natin? Ayun, nasa likod. But, ang ganda ng view natin. Eto mang downtown, yung gusto kong gawing view. Etong mismong dito. Kaso, against the light siya eh. Sorry. Tignan nga natin kung maganda. Ayun, mukhang timang. Balik tayo sa usapan. Hindi ba may mga ganong klase ng tao na mag-a-advise sila sa'yo? Okay, eto yung gawin mo, ganto, ganyan. Gusto nilang gawin mo yung advice nila. Pero imagine, sila mismo hindi kayang i-apply yun sa sarili. Okay, bigyan kita ng example ha. Eto. Pinaka-common to. Panigurado may kapatid ka. Kahit nga siguro sila nanay, sila tatay, sasabihin nila sa'yo na magligpit ka sa kwarto mo, mag-ayos, right? Ngayon, makikita mo sa kwarto din nila, hindi naman malinis, makahalat din. Like what? Diba? Ba't hindi mo kaya unahin muna? I-apply yung advice mo sa sarili mo bago ko sundin. Like, mamaya, nasa Russia na ako eh. Ano ba naman to? Puro snow. Hindi ko mamalayan. Baka may penguin na tayong makasalubong eh. About sa penguin, hindi ko alam kung napanood nyo na yon, pero napakaganda ng moral story niya. So, ano nga ba? Basically, isa siyang penguin na na-videohan ng mga scientists. Kasama yung mga colony niya, kapwa penguin. However, ang nangyayari is, itong penguin na to umaalis. Doon siya sa may mga malalaki, matatayog na mga bundok. Ngayon, napansin nila na itong isang penguin na to, instead na sumama siya sa mga kapwa niya penguin na kung saan andun yung pagkain, andun yung pwede niyang mapangasawa, 'di ba? Na kapwa niya penguin. Mas pinipili niya na pumunta sa mga naglalakihan na mga bundok, mga nagyayelong bundok. So, mapapaisip ka, bakit? 'Di ba? Bakit niya ginagawa 'yun? Kumbaga okay na nga siya eh. Kasama niya yung mga kapwa niya penguin. Ngayon, bakit siya pupunta sa mga bulubundukin, mga mountainous
na area na yun, na kung saan hindi naman niya alam kung may kapwa penguin ba doon, hindi niya alam kung makakasurvive ba siya doon. Bakit? Bakit niya yun ginagawa? Ayon nga sa mga scientists, kahit daw ibalik nila itong penguin na to sa mismong colony niya, babalik at babalik pa rin siya sa mga mountainous na ice na yun. Like, anong rason? Anong rason ng penguin na to? Yun yung isang nagva-viral ngayon sa TikTok, sa Instagram. Ay nako men, sana all nag-take off na. Saan kaya papunta yung eroplanong yan? Teka lang, medyo madulas men, madulas. Wait lang, are. So, hindi ba parang life lang din yun na minsan, kailangan mo lang din mag-explore, mag-adventure, hanapin yung sarili mo. Siguro, yung mountain na yon, it represents life. Na minsan, kailangan mo rin hanapin tong life na to. Kailangan mo siyang puntahan. Hindi siya lalapit sa'yo. Balik tayo sa ating usapan. Bakit may mga ganong klaseng tao? Gusto nilang mag-advise sa'yo, kaso hindi nila kayang i-apply sa sarili nila. Like, bakit? Men! Yung iba, yung may mga tatay na manginginom, men, ay nako, ang dami niyan. Sasabihin ng tatay mo sa'yo, wag kang iinom anak, wag kang iinom. Pero mamaya makikita mo, lasing siya, pasuray-suray. Like what? Kasasabi mo lang sa akin kanina, wag akong iinom. Pero bakit yung advice mo hindi mo kayang... Ewan men. O hindi naman, may mga tropa, kaibigan na mag-a-advise sa'yo. Eto maganda to. Mag-a-advise siya about sa loyalty, pagiging faithful. Guess what? Siya mismo, hindi siya loyal, hindi siya faithful. Ang masama pa niyan, magsishare siya ng about sa loyalty daw sa Facebook, sa Instagram, yung mga quotes na pang loyal, kaso alam mo na hindi siya ganun o hindi. Sensya na, medyo sinisipon na ako men. Ang sarap sanang kumain ng sinabawan ngayon no, may karinderya lang sana dito na malapit, gotohan. Sarap sanang humigop ng sabaw men. Ay nako. Pero teka, nasa bangin na naman tayo. Mamaya gumulong na lang ako pababa doon no. Or eto, yung tropa, yung kaibigan na never naman siyang nagkaroon ng jowa. Single for life. Single siya. Tapos, siya tong mag-a-advise sa'yo sa love life mo. Like, imagine. Single siya. Never siyang nagka-jowa. Men. Tapos, siyang mag-a-advise sa'yo. Eto yung gawin mo. Ina-advisean ka niya when it comes to love life. Like, what? Ay... Hindi talaga pwede. Ano yung i-advise mo sa akin? Ha? Sa love life? Hindi ka nga, wala kang experience sa love life. Ikaw tong magbibigay sa akin ng advice. Naloko na. Tapos, ang pinakamasama pa dyan is yung sinunod mo. Sinunod mo yung advice ng tao na alam mo naman hindi alam eh. Hindi alam yung sinasabi, hindi alam i-apply sa sarili. Nakaka-bad trip, man. Bago ka mag-advise sa love life, humanap ka muna ng jowa, i-apply mo yan, yung advice na yan sa sarili mo, and then pag nag-work, yun, bibilib na ako sa'yo. Nauhaw ako sa naging topic natin. Nakakagigil eh. UP siya kasi hindi kasya sa... Ayan no, hindi siya kasya dito sa pouch ko. So, yeah, ganyan yung itsura ng water bottle. See, di pa tayo makabili ng maayos, decente na bote. Ano ba naman yan? Ito yung problema kapag ganto na ang weather sa Canada. Winter, malamig yung hangin, malamig lahat sa labas. Yung kamay mo din, men, pag wala ka talagang gloves, mamamanhid siya oh. Like, dapat talaga may holding hands ako, somewhat na magpapainit ng kamay ko. Yun, dapat. Goal for 2026, I guess. Pero grabe naman no, kung ikaw yung may-ari ng mga bahay na yan no, like big baller ka na talaga niyan. Yun na naman men eh. Etong napuntahan kong lugar ngayon, guess what?
ang dami na namang mga nagde-dates, mga mag-couples. Bakit halos lahat ng mapuntahan kong lugar, men, napaka-perfect niya for couples? Like, bakit? Wala bang lugar na para sa mga single? Kakabad trip eh. Ewan, pasensya na nag-e-emote ako. But, beautiful day nonetheless. Teka lang. Time first. Time first, man. Oh. So, sa akin, hindi naman siya masama, 'di ba? Ang akin lang kasi, well, maganda nga 'yun kasi may friend ka, may kapamilya, may someone na nagbibigay sa'yo ng advice. Pero kung nakikita mo na sila mismo, hindi nila kayang i-apply yun sa sarili nila, kailangan ipaliwanag mo din na bago ka mamigay ng advice, kailangan ikaw mismo kaya mo siyang gawin para magkaroon ng credibility yung sinasabi mo. Pero men, grabe talagang bahay na yun, no? Eto, mukha siyang maliit sa distance, sa camera, kaso malaki siya. Oo, tapos yung lugar na to, malamang mahal yan. In conclusion, maganda naman yung naging topic natin, yung usapan natin. Actually, nag-enjoy ako. Ang ganda ng view. So, nakakasawa yung mukha ko na pang-outro. Eto na lang, itong view natin ngayong araw. Syempre, hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. See you next time.